base. Mas madilim mo siya. Kaya siguro sa kanang kamay. So, the forehead. Bakit sa forehead? Anong paliwanag ng lohika? The forehead is always visible. Yung pala yun. Ang noo, siya yung laging kitang-kita. Kahit pa dumating yung panahon na kailangan magmasang tao, kita pa rin yung ating noo. Unlike sa arms, back or legs, the forehead can be hidden easily. Hindi mo siya basta-basta matatago. Yung kamay mo, pwede mo may tago. Yung tato ni Pastor Stanley, pwede niya may tago yan. Pag-close lang siya. Pero hindi niya siya pwede takpan yung mukha niya. No? Hirapan siya. Kaya, salamat. Okay, 2 points na. Uy, nice. Ito naman. Isa pa. Isa na lang. Ano yun? Okay. At hindi lang yun, useful for biometric scanners, face recognition. Di ba meron na ngayon yan? Yung mga binibigay yan ng mga mga content creator, ng mga mayayaman, yung mga bahay nila, yung kanilang mga pintuan. Tatapat lang sila. Makita lang itong kanda. Bubukas na yung pinto. Sa akin, sinubukan ko yan eh. Ano yung mukha mo? Ayaw bubukas ang pinto talaga. Kailangan itulak mo. Kala ko high-tech na sa amin eh. Iyo ka lang. Symbolically and practically ideal for public identification and control. Dito sa loob. Kaya kung bakit ang paliwanag ng science, kung bakit kamay, kanal, at bakit sa loob. Biblically, the placement reveals the total control of the beast, both mind or head and action. Right hand, yun sa Biblia, ito lang yung kabuuan ng kontrol ng halimaw. Kaya ibig sabihin lamang nito, kapag nakuha ng halimaw yung kanang kamay mo, pati yung forehead mo, kontrolado ka na niya. Okay, kasi yung action mo, yung gawa, yung pagkilos mo, pati yung thinking mo, yung belief mo, yung paniniwala mo, kontrolado niya. Yung pala yung paliwanag ng Biblia. Ang marka ay hindi lamang ito tungkol sa teknolohiya. Ito ay tungkol sa pagsamba at katapatan. Simbolo man ito, simboliko man ito o literal, ito ay tungkol sa kung kanino kakabilang, Diyos o ang hayop. So, darating ang panahon na ang tao ay kailangan mamili. Dito, medyo nababahala ako sa mga Pilipino. Kasi, tinuruan tayo ng mga politiko na ma-practice doon sa ayuda. Siguro ito nung nakarang halalan nakakuha ng ayuda. Kung nakimutas ng kamay. Kasi gagagalit ako sa inyo. Nalaman ko kung kayo ng ayuda, kaya kayo pumunta. Alam nyo ba na gagamitin yan ng mga sa panahon na sa one world government, kasi alam nila kung epektibo yan eh. No? Ang tao kapag binigyan mo ng ayuda, kahit na ayaw niya yung tao, gugustuhin niya na. Kahit natawag niyang buhaya yung tao, gugustuhin niya rin, buti niyo pa rin yun. Natawag mong buhaya yung tao, tapos buboto mo. Dahil dun sa 3,000, maligyan na 3,000. Nakabigyo ba tayo? Salamat. Nakabigyo tayo. Eh, mag-ingat tayo mga kapatid, mga Pilipino. Dati ang araw, mayroong dalawang pilang mangyayari. Yung isa para sa ayuda, ang isa para sa pagpupugot ng ulo. Na mga manampalatayang ayaw magpatatak sa kanyang kanang kamay at sa kanyang noo. Bakit ito pinapangaral ngayon? Kasi ang panahon natin ngayon, hindi na po nagbibiro. 1979, napakinggan ko ito. 1989, napakinggan ko ito pinapangaral. Kung noon malapit na, sabi ng pastor,
mas malapit na ngayon. Amen? Amen. Nariyan na yung mga halimbawa, yung mga example ng mga nakikita natin. Ang tao ay masyadong nagiging makasarili. At ngayon, laganap ngayon ang tatawag na panlalamig sa mga simbahan. Ang tao ngayon, ang mga mananampalataya ngayon, mga juicy. Maganda ba yung simbahan mo? Maganda dyan, maraming artista dyan. Malamig pa. Diyan tayo makasimba para masarap matulog. Lagi yung mananampalataya. Alam ba yung pinanggalingan namin simbahan sa Nabotas? Binabaha yun. Kaya, minsan, pag merong service, nakataas yung pantalon ng pastor, habang nangangaral, kami naman nakaangat yung paa namin sa bangko. Kasi, hindi pwede sa oras mong babad yung paa mo sa mga nangangaral. Pag lumabas kayo, makita nyo yung mga daliri nyo, parang mga luya. Pag tagilid naman, napakalapit ng kesame. Walang kesame yun, walang doble. Ang init, grabe. Pero bumabalik kami doon. Anong dahilan? Yung pag-ibig namin sa Diyos. Amen. Mabalik kami doon, Lunes hanggang Linggo. Lunes, Merkules, Biyernes, Sabado, Linggo. Kasi Sabado practice eh. Mamanuto pa ako Kaya tatak sa kanang kamay, o noo, this is the number of man 666. Gusto ko ipakita sa inyo. Pwede ba sa yung barcode para makakita ko sa na mayroon dito. Sa panahon natin dito, meron na. Kaya na to, pwede na to anytime gamitin. Dahil na ngayon ay computerized na ngayon ang panahon natin. Bilang ito ng isang tao, 666. Number 2, a symbol of allegiance and worship to the Antichrist. Yung numero na tatanggapin mong 666 ay pagpapakita at pagpapaalam sa madla. Parang sa panahon natin ngayon, pag ikay nagpabautismo, ipinapaalam mo sa mundo, oy, naging na ako, Kristiyano na ako. Sa panahon ito, pag naglagay ka ng 666, pinalagay mo 666, pinabayaan mo, malagyan ng 666, ipapakilala mo sa mundo, oy, pag-aari na ako ng halimaw. Hindi naman halimaw siguro ang tawag sa panahon ngayon. Si Idol. Yan. Kasi kung halimaw, pinadala mga ano yun. Si Idol. Pag-aari na ako ni Idol. Ito, yan o. Pasok ka ng supermarket, pasok ka ng sinihan, ano mga establishment, nakakita mo lang yung kamay mo. Kahit wala kang pera sa tanong, kahit hindi ka na magtrabaho. Gusto ng mga tao yan, di ba? Hindi ka na magtrabaho, mabubuhay ka. Gusto niya yan, mga Ed? Palatak kayo. Wala na? Ayun, yan. Paano palitan mo nga? Kasi gusto ko makita yung tatlo na yan. Yung dalawa sa magkabilang gilid at yung isa sa gitna. Yung mas mahaba, ayan, mas mahaba. Ayan. Mas mahaba sa dalawang gilid. Yan ang natawag na number na 666. Kaya, bawat tao sa panahon ito, meron kang numero. Meron kang number. At ang number mo na yan, kung ang pinaka-master na ito, ang papasabog yan sa dapat lahat ng yan meron 666. Kaya meron na yan. Waiting na lang. Parang ano lang yan. Coming. Ayun na, parating na. Sapagat ito'y simbolo ng katapatan at pagsamba sa Antikristo. Hindi lang ito physical na marka, kundi ito ay desisyong moral at spiritual. Sa mga hindi Kristiyano, hindi ito pipilitin. Pisilawin ka.
sa magandang buhay, magandang kalagayan, payapang buhay, tahimik na buhay. Sa mga naman ng palataya, pipilitin. Kaya sa panahon ito, kung dumating man yung panahon ito, ang tinatawag na birth pains, o tinatawag na tribulation, ang isa sa pinaka-maapektuhan nito, yung mga naging mananampalataya ng tumalikod sa paglilingkod na sa Panginoon. Kasi naiintindihan nila. Alam nila na kapag kailangan nilang takwil si Kristo at tanggapin nila ang numero. Pangatlo, those who receive it are those who reject Christ. Tatalikod sila, kailangan nilang tumalikod kay Kristo. Kaya ito ang i-renounce mo ang pananampalataya mo kay Kristo para matanggap mo. Pagka renounce mo, makikita mo sa computer, success. Okay. Number 3, number 2 pa lang ako eh. Number 3. What happens to those who receive the mark? Sa Revelation chapter 14, 9 hanggang 11, ang ibang mga anghel ng pangatlo ay sumunod sa kanila na nagsasabi ng malakas na tinig, kung ang sino man ay sumamba o sumasamba sa hayop at sa kanyang larawan at tumatanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kanang kamay o sa kanyang kamay, 10, ay iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos na nahandang walang halo sa anuman o sa inuman ng kanyang kagalitan at siya'y pahihirapan ng apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. 11. At ang usok ng hirap nila ay napailang lang at magpakailanman at sila'y walang kapahingahan araw at gabi. Silang mga nagisamba sa hayop at sa kanyang larawan at sino mang tumanggap ng tanda ng kanyang pangalan. Ito yung 666. Mga kapatid, maalala mo ang pangangaral pagtutulong ito kung dumating man yung panahon na yun na datnag ka. Ay panalangin natin yan ay amen? Panalangin natin na dumating mo ng Panginoon. Okay? Hindi natawag na clear and fearful warning. Nakakatakot na babala. Sabi niya, if anyone worship the beast, he will drink the wine of God's wrath. Iinom siya ng galit ng Diyos. Sabi sa verse 9. Kainumin siya ng puot ng Diyos. Number 2, eternal judgment and declared. Sabi diyan, the smoke of their torment rises forever. Hindi po ito Lord, nagkamali po ako ng decision ko. Sorry na po. Hindi po. Pagkilangga po ito, forever na ito. Kaya nga, either ito ay tato, o either ito ay microchip po. Ano? Tawag doon, may tama ba? Chip, tawag nila yung parang katigas. Ngayon, ginagamit sa mga aso. Alam po, dito sa Quezon City, may mga panahon na libre yan. May announcement, City Hall, yung mga aso ninyo, so nilagyan ng chip, para pag nawala yan, madaling makita. So, ginagamit din yan. Anong kahulugan ito spiritually? Pangapat. The mark is a symbol of final rebellion. Final rebellion against God. Kaya bago dumating ito, sabi ng Biblia, darating mo ng Panginoon. The age of grace will not last forever. Matatapos din kasi ang grace. Yung naranasan din ngayon, na hanggang dali maligtas. Hindi ko ngayon naabuso eh. Kung tinanggap ko ng Panginoon, ligtas na ako, hindi na ako magsimba. Ligtas na ako, born again na ako. Kasi ko, Panginoon, masaya yung Biblia, meron sinabi dyan, na meron tayong utos
Meron bang commandment na dapat maging dito, maging deboto ka sa simbahan? Ang kaligtasan ay hindi sa gawa. Mga landakan nila yan. Masyado na abuso ngayon yung grace. Kaya ang buti nila, bigla ko ng pangalan sa mga anak ko ng grace. Lahat ay Mary o Maria. Naabuso pa lang grace. Sa Hebrews chapter 9 verse 27, it is appointed for man to die once. Alam ko, once to die ito eh. And after that comes judgment. And ay wala to eh. Hindi na po sa tao mamatay ng minsan pagkatapos sa pag-upo. Kaya walang teka lang, wala na. Kung yung decision mo, yun na yun. A hardened heart will not repent. Ang pusong matigas ay hindi magsisisi kailanman. Naalala niyo si Paraon? Diba? Sinabihan ni Moises, sinabihan ng Diyos si Moises, nasabihin niya kay Paraon na palayain ang aking bayan. Pero sabi ng Biblia, matigas ang puso ni Paraon. Kahit alam niya, yung nakikita niya mga salot, kung 10 salot yun eh. Naging dugo yung mga tubig, dumami yung palaka, mga bukol, kung ano-ano pang mga salot. Alam niya, Diyos yung gumagawa nun. Kasi wala naman taong pwede makagawa nun eh. Yung kanyang mga magsikero, hindi nga kaya eh. Pero tumigas yung kanyang puso. Ito minsan ang problema. Darating yung panahon na sa panahong yaon, bago dumating yaon, maraming tao ang matigas ng puso. Hindi na alam yung salita o yung pananaw ng pagpapakumbaba. Kapag tinawag tayo para magpakumbaba, ang Panginoon nagpakumbaba, pagamat sa Diyos. Dahil ang pusong matigas, kailanman hindi yan pupunta o dadako sa tunay na pagsisisi. Kaya, number 5, today is the day of salvation. Samantalahin natin habang wala pa yan. Habang wala pa yung binabanggit ko ngayon, samantalahin natin ang pagkataon. Sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kamag-anak, sa ating pamilya, sa ating mga kaibigan, huwag mong payagan na dumating ang panahon kapag hindi napakinggan ng mahal mo sa buhay itong pangalan, itong ganitong ibanghelyo, wala silang idea. Pag inalok sila ng ganitong karaniang buhay na payapa, na ipapangako ng isang makapangyarihang tao na maghahari sa mundo, sigurado ko hindi sila tatanggi. Tawagin na itong pribilegyo. Ikaw, pwede kang tumanggi kasi alam mo eh. 2 Corinthians chapter 6 verse 2, now is the day of salvation. Kaya huwag na maghintay ng huli, huwag na maghintay tayong huli na ang lahat. Don't gamble with your soul. Huwag mong isugal ang iyong soul, ang iyong kaluluwa. Hindi pastor, huwag mo na ngayon. Tagal pa naman yan. Siguro mo, sasabi mo na yan, matagal pa yan. Saka na ako magtatapat sa Panginoon, saka na ako maglilingkod, saka na ako magpapagamit ng buhay ngayon muna. Hayaan ko muna na ako muna yung hari ng buhay ko. Accept the seal of God, not the mark of the beast. Today, tanggapin mo ang selyo, ang tatak ng Diyos para hindi mo matanggap ang tatak ng halimaw sa hinaharap. Ephesians chapter 1 verse 13, and whom ye also trusted after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, and whom also after that ye believed, ye were sealed with that Holy Spirit of promise.
So tayo ay tinatakan. Mula nang kayo magsampalataya ay kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako. Kaya, kailangan mo ng tatak ng Espiritu Santo. Kapag nakita ka ng hindi mananampalataya, naging niya. Nakita ka po, naging niya. O hindi mo pinapahalata na naging ka. Kasama mo yung barkada mo. Pagkasama mo yung mga kamag-anak mo, hindi mo pinapahalata. Mga kapatid, mula nang maligtas ako, pag meron kaming reunion, meron akong pinupunta ng mga kamag-anak, hindi nawawala kasi inuman. Kami mga waray-waray, mga taga-samar, hindi nawawala inuman talaga. Pero simula na maging born again ako, pinakita ko sa tumatanggi talaga ako. Sabi ko sa kanila, huwag nyo na akong turuan ulit yung inom. Kasi pagka natutuloy ako niya, baka hindi nyo kayang tasigin. Yan ako galing. Kaya sabi sa akin ng kapatid ko, yung mas makatanda sa akin, huwag nyo nang iyayain yan. Ano pa tayo dyan? Mas mapahamak pa tayo dyan. Gusto niya, baka hindi nyo kayang tasigin para tutuloy akong inom. Eh wala noon, baka meron kami reunion, ang taas ng respeto nila sa akin. Pamilya ko. Isa pa nga, pumunta ako ng Paras. Kumakatok pa lang ako ha. Nalaman na ako yung kumakatok. May napupusoy pala sa loob, takbuhan sila. Wala. Nilinis na yung lugar. Pag bukas ang pinto, parang wala nangyari. Ay, wala naman akong purpose na hulihin sila. Wala pa man. Yun po yung epekto kapag pinaglaban mo yung senyo na binigay sa iyo ng Espiritu Santo. Kaya dapat nakikita ka ng mga unbelievers na anak ka ng Diyos. Pag hindi nakikita yon, tanungin mo sarili mo. Kasi baka akbay-akbay mo sila. Baka kumparin mo sila. Baka kabagang mo sila. Kabagang. Parang grams lang yan. Grams to grams. Kabagang. Kabagang. Dapat nakikita yung sendyo mo sa loob. Ay, huwag yan. Ako, huwag tayo dyan. Diyan sa lugar namin, sa San Pascual. Pag dumadaan ako dyan, may nag-iinuman. Sorry po, Pastor. Sorry po. Hindi ng sorry. Dumadaan lang naman kami. Hindi ka subukan mong dumaan doon. Baka paluin ka ng bote. Iba yung mga kapatid. Kasi alam ng demonyo kung sino yung Kristiyano. Okay? Ang dami tao dyan, basketball. Natabi ko yun. Uy, paraanin niyan, ito mo yan, kasi tatay, dami ko anak dyan. Dagaan si tatay, naka-announce pa, naka-mic pa. Proud na proud. Gusto ko niya sanang kumaway. Kaya tinagin na naman ang asawa ko eh. Tumapala ko. Wow, wala naman po. Ito ko na lang. Gusto ko sanang kumaway, kaway-kawayan ko. Hi, fans. Mga kapatid, dapat malaman ng mundo na Kristiyano ka na. Amen. Kasi pag alam ng mundo na Kristiyano ka na, hindi ka nila aanugin. Hindi nila susubukin pa kasi mapapahiya lang sila. Kung sa panahon ngayon, pag sinubukan ka ba, mapapahiya ba sila sa iyo? Kung matutuwa sila sa iyo, ang galing mong makisama. Kapatid, hindi lahat ng pakikisama tama. Pwede kang makisama, pero huwag kang makisama. Amen? Pwede kang makisama. Ako nakikisama ako. Kapitbahay namin doon, kumakanta, pangit ang boses. Nahayaan ko na kasi isa lang naman ng birthday. Ay, kasama ka. Birthday naman eh. Pag hindi na birthday, pag araw-araw na lang, pinapakatok ko. So, may tatak tayo mga kapatid. At yung tatak na yan dapat makita. Sabi ng Matthew chapter 5, kayo ay ilaw ng sanlibutan. Kaya dapat makita ka bilang Kristiyano, bilang mananampalataya. Kaya ang panghuli ko, natapos ko, ang sagot, biblical answer, ang sagot. Pwede pa ba maligtas ang isang tao pag meron sa tatak ng 666? Ang sagot ay malaking no. Basta ng aksidente lang, wala pong aksidente. Tatanungin ka doon.
Pati yung identification mo, pati address mo, lahat, kumpleto ng pangalan mo, tatanungin lahat yan bago makumpleto yung transaksyon. Meron bang aksidenteng ganon? Wala kang aksidenteng ganon. Hindi nadulas ka lang, meron ka ng 666. Wala kong ganon. Pamimiliin ka. Kristiyano o number na meron kang account sa bangko. Wow, sarap nun. Kahit hindi ka magtrabaho, meron kang account sa bangko. Kaya nga marami naluloko ngayon ng mga content creator eh. Di ba? Marami ngayong mga, kahit na magmukha silang mga ewan, ay okay lang, basta kumita ng dollar. Alam mo yung panahon natin ngayon? Ito yung tatawag ng Bible na 2 Timothy chapter 3, na ang tao ay magiging maibigin sa kalayawan, maibigin sa salapi. Maibigin sa sarili. Kaya madalas ngayon, puro mga tao na yun, mahilig sa selfie. Siya muna, bago iba. Selfie muna. Maibigin sa sarili. Huwag mong hintayin ang panahon na yun. Ngayon pa lang, ibigay mo ang sarili mo sa Panginoon. Kunin mo yung tatak na ipinangako sa Ephesians chapter 1. Pangako yun eh, sa mga tao sa sampalataya sa Panginoon. Okay, may tatakan na. Pero kami pag-aaral, kami mga pastor, sa Revelation. Dating ang panahon, related dito eh. Dating ang panahon na wawasakin ng Diyos, magpapadala siya ng mga salot sa mundo. Pero, hindi masasaktan yung mga taong may tatak ng Holy Spirit, ng Espiritu Santo ng Diyos. Baga, tatandaan niyo yun, separate niyo yun. Kaya pag wala kang tatak ng Espiritu Santo, kasama ka doon sa mga pahamak. Pero sabi niya, ngayon ang araw ng kaligtasan. Sino nakapansin nung nakaraang 2019? Sino pumunta na ng mall? Na pagpunta mo ng mall, papasok ka ng passport, hindi ka pinapapasok. Ahanapan ka ng yun, yung Vaccination card. Vaccination card. Pag wala ka noon, hindi ka makakapasok at may pera ka pa, at marami ka mong pera at mayaman ka pa. Pumunta kami niyan dito sa malapit sa Ateneo. Namuran bang mall yan? UP Diliman. UP Town. UP Town. Pumunta kami dyan. Grabe, yung mga pasok. Sabi ko, ito na yun. Ang tawag dito, shadow. Paparamdam na ito. Na totoo nga kaya nilang pigilin, kaya nilang kontrolin ang ekonomiya ng mundo. Pero salamat sa Diyos, hindi tayo makakapilang doon. Amen? Kasi may natakan ng Espiritu Santo. Ingatan mo yan. Ingatan mo yung tatak mo na yan. Dapat ang makita sa iyo ay saints, hindi sinners. Tumayo tayong lahat. Okay. Mga manok to. Okay, mawi tayo. Heart of worship. Something that's
kami bilang pastor, lagi na rin panalangin yung aming pinagpapastoral lugar o simbahan, ang mga member ay mapunta ng langit. Kaya kami ng papastor. Kasi kung hindi ito dahilan, ba't pa kami ng papastor? Pagturo sa inyo. Kaya, minsan makakapakinig kayo na hindi nyo kaya tanggapin. Okay lang yun, kapatid, kasi kung pupunta ka naman sa langit dahil doon, sabi nga ng Mark chapter 9, kung ang kamay mo ang maging dahilan na papuntang sa impyerno, mabuti pang wala kang kamay. Kasi naman kumpleto ang kamay mo, pupunta ka naman sa impyerno. Kung ang mata mo ang magiging dahilan na mapunta mo sa impyerno, mabuti nang wala kang isang mata. Kaysa kumpleto ang mata mo, pero pupunta ka naman sa impyerno. Mga kapatid, ito ay seryosong usapin. Maaaring ngayon hindi pa natin masyadong nakikita na pwede mangyari sa panahon natin ngayon. Pero posible na itong mangyayari. Masyadong napakalapit na. Kaya bilang pastor ay gusto namin na hindi masayang yung ating paglilingkod sa Diyos. Yung pagsakripisyo, yung pamamasahe mo, yung pagplansya mo ng damit para dumalo. Maliit na bagay lang yan. Pero kapatid, dito sa video ito, naglilingkod din naman tayo sa Panginoon, seryosohin na natin. Matagal na tayong naglingkod na mula sa ilalim ng Biblia na ginagawa natin yung gusto natin. Pero ngayon, basahin mo Biblia mula Genesis to Revelation, hindi na ikaw ang masusunod. Diyos na ang masusunod. Espiritu Santo na ang masusunod. Hindi na ikaw ang masusunod. Hindi na yung gusto mo. Tingnan mo yung Galatians chapter 5, verse 19 hanggang 20. Yung mga nabubuhay sa laman, pupunta yun sa impyerno. Yung nabubuhay sa Espiritu, yun ay mayroong buhay na walang hanggan. Kaya, ulitin-uli, hindi na ikaw ang masusunod sa kalagayan mo ngayon at bilang mananampalataya. Espiritu Santo na ang masusunod. Kaya kapag merong nang napakinggan sa puso mo, magsimba ka. Ka magatubili. Maglingkod ka. Mangaral ka, mag-share ka, mag-invite ka. Gawin mo. Espiritu Santo yan. Panginoon, marami pong salamat sa iyo, Diyos, sa pagtutulong ito, Panginoon. Tulungan mo, Diyos, ang ating mga kapatid na narito, mga pamilya, mga kabataan, ama ng tahanan, ina ng tahanan. Tulungan mo kami, O Diyos, na hindi masayang ang panahon ito, Panginoon. Kami po ay makapag-akay pa ng mga kaluluwa. Matulungan po namin ang aming mga mahal sa buhay na magkaroon sila ng awareness, Panginoon, sa pwedeng mangyari sa hinaharap na hindi po nila alam. Diyos, gamitin niyo po kami. Bigyan mo kami ng tapang, bigyan mo kami ng patag, at higit sa lahat, bigyan mo kami ng malaking pananampalataya paggawa namin ng tapang ito. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ng Jesus. Amen. Okay. Panalangin natin ang aking Diyos. Alam ko, kalahati na lang ang kulang. Kailan tayo magbayad ng pinili. Hindi pa tayo nakakabayad. Ano ba ngayon? June? Dapat June 15, nakabayad na tayo. So, makabukan pa tayo ng July. Hindi ako pa naman tapos ngayon. Pero, panalangin natin. Kalahati na lang yun. Okay? Kaya-kaya na natin yan. Okay. Kung nakabenta di ba? Nakabenta pa, nakabenta. Pagkatuwa niya kanina yun. Okay. Malaki ka lang account ng dollar. Una na lang na isang puntos na, punta ka ito. Oo, 10 puntos na lang. Talaga itong mga ito. Pray tayo. Panginoon, salamat po, Diyos. Pagpalaan niyo po yung mga anak ng mga Panginoon. Kung paano kami iningatan makarating sa lugar na ito. Makarating kami sa aming mga tahanan ng ligtas at yung tahanan na amin pong dadatnan, Panginoon, sa maayos na kalagayan. Ilang Diyos, just tanggapin niyo ang pagpapala ng Diyos sa pangalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan at ang liwanag ng salita ng Diyos at ang gabay ng Espiritu Santo sa inyong mga buhay sa pangalan ni Jesus. Amen.
Suggest po, everyone. Ayos na, okay. Tapos, yung dalawang kita kayo.